Naka-ano na ba? Record na? First Timothy chapter 1. Verse 10. Amen? First Timothy chapter 1, verse 10. I will be speaking to you this afternoon on right doctrine leads to right decisions. Okay? Tamang doktrina ay dapat magtutungo sa tamang desisyon. Tayo manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo at humingi ng gabay sa inyong humingi kami ng gabay sa inyo, Panginoon, sa aming mga babasahin, sa aking mga sasambitin, at dalangin po namin na ikaw ang patuloy na gumabay sa aming buhay gamit ang iyong salita. Ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sandali muna, hindi pa tayo nagbasa, no? Basahin natin yung verse 10. Sabay-sabay po tayo, verse 10. Ready? Read. For warmongers, for them that defile themselves with mankind, for men stealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine. Ayan. Sige, pwede na po tayo maupo. Minsan pag tayo na napapalitan yung tradisyon natin, na gugulat tayo, no? Tulad ng nauuna yung prayer sa pagbabasa ng text, no? So, maganda paminsan-minsan eh. Okay. Sound doctrine. Number 1, sound doctrine must be taught in the church. Kaya po ngayong hapon ay pag-uusapan po natin ay tinatawag na sound doctrine. Ano po ba yung ibig sabihin ng sound? Hindi po yan tunog. No? Pag sinabi po nating sound, it means whole. It means there is integrity. It means tama. Ano? So when we say sound doctrine, it means that the teaching or the doctrine that we are teaching is reasonable. Bakit po madaming mga tao ngayon ay gumagawa ng mga bagay na sabihin na natin it doesn't make sense? Example po yung translasyon. Tama? Millions of people are sacrificing their safety and their comfort. Ang daming nasasaktan just so that they can get near dun sa tinatawag na Nazareno. So, why? Because they believe that may benefit sila doon. Anong mangyayari pagka hinawakan nila yon? They believe that they will be healed. They believe na yung kanilang hinihiling ay makakamtan nila. And that is what they believe. So, they act on their belief kahit ano mangyari. Kailangan mahawakan ko yan, mapunasan ko yan, maakyat ko yan. Because that is what they believe. But sad to say, the end result of that belief, it doesn't amount to anything good for them. Sound doctrine must be taught in the church. Why? Well, kapag hindi tinuro dito sa church, saan ituturo ang doktrina na tama?
Because this is the perfect avenue na ituro ang tamang doktrina. Kung kayo po ay hindi saved, it means baka kasama kayo doon. It means you could be still praying to the saints, no, that are in your altars. It means that you could still be wearing wooden crosses. It means that you might still be making your rosaries kung hindi mo alam ang tama. If you do not know the truth, if you're not saved, baka wala ka dito. If you do not know that you have to prioritize church during Sunday, baka nandun ka sa galaan, nasa mall ka. Amen? Yan po ang characteristics ng mga unsaved. But, nakakalungkot that there are still people who claim that they are saved who are not here in church pag may gawa. Why? Because there is a lack in their belief. May kulang. Even sa atin dito, no? Even sa atin dito, you cannot say that I have complete belief. That is why kaya tayo nag-church, so that yung kakulangan sa ating paniniwala madagdagan. No? Sound doctrine, the advantages of sound doctrine is it combats lies. No? Under number 1, sound doctrine must be taught in the church because it combats lies. Pag ang katotohanan ay tinuturo sa simbahan, pag nakarinig ka ng mali, alam mong mali yan. Wala yan sa Word of God. Amen? Halimbawa na lang, no? May ikakasal tayo ngayong March. Tama? May ikakasal ngayong March eh. Diba? Tama? Oh. Kung ang paniniwala natin dapat bago ikasal, ibigay muna kay pastor yung bride. Oh. Ha? Yan ang paniniwala ng sikat na pastor, tama? Ng Kingdom of Jesus Christ, tama? Ayan, ang dami niya ngayong kaso. Nasa most wanted siya ngayon ng FBI. Because wrong doctrine leads to wrong decisions. Akala niya siya ay appointed son of God. And he thinks he is above the law. Kaya sinusupina siya, hindi siya pumupunta. Mali pa din. No? Wrong thinking. Sad to say, ang wrong thinking po ay hindi po yan sa unbeliever lang. Ang wrong thinking ay sa unbeliever, saka believer. Amen? Minsan may mga believer hindi pa rin po marunong mag-isip ng tama. Because they do not read God's Word. Don't think that you are saved, that you already have the right belief. Maaring tama yung belief mo sa salvation at nasligtas ka. Maaring nabaptize ka na, miyembro ka na ng church. Pero may mga bagay, mali pa din ang paniniwala mo. No? Baka ang paniniwala mo, kailangan mo maglingkod kasi babayaran mo yung mga taon. No? Kailangan mo maglingkod para bayaran mo yung mga taon na hindi ka naglilingkod. No? Hindi po tayo naglilingkod sa Diyos to pay for our years of being unbelievers. Why are we serving God? Because we have been called unto good works. Amen? The good things that we are doing, it is because we are called unto good works, and it is our nature as believers
to follow in the footsteps of our Lord. Yan po ang design ng Kristiyano, ay gumawa ng mabuti. Kaya kapag Kristiyano ka at hindi ka gumagawa ng mabuti, nakakahiya. Gaya ng kwento ni Pastor kanina, yung girlfriend niya. No? Binrake niya. Diba? Kasi Kristiyano pala. Hindi niya sinabihan man lang. Dapat siniran niya man lang si Pastor. No? O di sila sana nagkatuluyan. No? O. Yan. Not only does sound doctrine combat lies, it also changes lives. Sound doctrine changes lives. 1 Timothy chapter 1, verse 16. Sabi po dito, howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show forth all long-suffering. Dapat maging modelo ka ng pasyensya. Kung ikaw ay Kristiyano, sabi po dito, for a pattern to them which should hereafter believe Him to life everlasting. Kung ikaw, believer ka at wala kang pasensya, mainitin ang ulo mo, what kind of example is that to your unbelieving friends? What kind of example is that to your family? No? Wala kang pasensya. Ikaw yung Kristiyano, ikaw yung pinakamainit ang ulo sa pamamahay niyo. Ang Panginoon natin, example yan ng patience and long-suffering. Bakit? Sinasampal na siya. Isang pitik lang. Pwede silang magtanos. Tama? Mawala. Pwedeng gawin ng Diyos yun eh. Pwede siya magpadala ng sulfur, boom, consumed na, tanggal na. But He was patient. He has long-suffering. You know, yung patience, if you are patient and you show long-suffering, that is an example that makikita na ang buhay mo has been changed. Amen? Alam niyo, ang laking ministry sa kulungan. Yung mga nagmi-minister sa kulungan, ang laki ng ministry niyan. Paglabas ng mga nakulong, yung mga napiit, halos mga pastor na. Oh? Because the Word of God, if you read it, if you get converted and you read it, it will change your life. Amen. Thank you, Bea. Pangatlo, sound doctrine cautions leaders. May mga tao pag nag-preach, kaya nilang sumigaw ng sumigaw, no? Hindi sila na ako hindi ko kaya yun eh. O ngayon hindi ko kaya kasi medyo may konting ubo. Pero maganda sana pag talagang pag gantong hapon, sisigawan ko kayo, no? Para walang matutulog. Amen? Amen! Ayun. Oo. Ano nga yung number 3? Sound doctrine. Cautions leaders. Ang tamang doktrina, ang Biblia, hindi lang po para sa inyo. Hindi lang para sa nakikinig. Para din sa nangangaral. Para din sa amin. No? Tingnan natin, 1 Timothy chapter 1, verse 19. Sabi po dito, holding faith. No? Holding faith. Our pastor preached about faith. Ang ganda ng kanyang outline kanina, no? Diniscuss pati mga examples ng faith, mga barriers sa faith. No? Saan ka pa? But pastors are also human. Preachers are human. Missionaries are human. And these humans also need to hold faith. Ibig sabihin, kailangan mo tong
panghawakan. Kailangan mo tong i-maintain. And what good to maintain faith but to listen to God's Word? No? It is a blessing na meron na tayo ngayong audio Bible. Amen, Pastor, di ba? Before, no? Walang ganun. Peter, Paul, Matthew, Mark, Luke, John, they did not have audio Bible. No? They had to lug scrolls and parchments. They had to memorize. Tayo ngayon, we have everything, but we do not use it. Amen? That's such an irony. Hold faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. We know of some Baptist pastors who were shipwrecked, no? So to speak. They did not, dalawa lang po yan mga kapatid, no? If you're a pastor, if you are teaching, preaching, it means that you have to live to a standard. Amen? You are not like everyone. No? Meron kang standard. Ngayon, you can preach. Madaling mag-preach eh. Madaling gumawa ng mensahe. But, if you do not practice it, someday, sabi ng Bible, your sin will find you out. Someday, babalik sa'yo ang Word of God. The Word of God that you preached will go back to you. You know why? Because God's Word is not no respecter of persons. We are not above God's Word. We are not, but sometimes, minsan parang ganon. No? Kayo lang ang sumunod. Kami exempted. Hindi po. No? Wala pong exempted sa salita ng Diyos. Even God is following His Word. No? Next. Sound doctrine comforts believers. It is such a comfort na meron tayong basihan ng ating pananampalataya. Just this morning, I was talking to my neighbor who happens to be a Muslim. Or kahapon yata yun. No? We were talking about yung daga ayaw niyang patayin. No. Kasi daw, sinasabi daw sa Biblia at sa Quran na huwag daw papatay ng masama daw pinapatay may buhay. Sabi ko naman, hindi naman po tayo Hindu. No? Yung sa Hindu po, yan ang tinuturo ng mga sa India. No? Kahit na ipis. Kasi baka yung ancestor nila pumunta dyan. Wala naman po yan sa Bible. No? It is a comfort that we can know the truth. Hindi ba comfort na alam mo sa langit ka pupunta? Diba? Hindi ba comfort na yung kasalanan mo pinatawad ng Diyos? Hindi ba comfort na kapag may nagawa kang kasalanan, pwede kang humingi ng tawad sa Diyos Ama? Sa iyong Father in heaven? But in other religion, they will not be comforted. They will have to work for it. They will have to pay for their sins. Kailangan kong, Father, I have sinned. Anong kasalanan mo? Nagnakaw po ako ng kalabaw. Alam niyo na yung kwento, di ba? Alam niyo na yung kwento, di ba?
Ang ganda pagka yung audience mo alam na yung kwento, Pastor, ano? Oh. Ano ang sabi nung nagnakaw sa kalabaw? Manalangin ka ng 10 ano? Hindi kasi ako bata pa kasi ako nung naging Katolik ako. Pero sabi niya, pwede po bang gawin na nating 20? Bakit naman, anak? Kasi pagbalik ko, may dadaanan pa akong kalabaw. Sayang naman. No? Wrong doctrine, wrong decisions. Wrong thinking. It is such a comfort na tayo as believers, we have the right doctrine, should have the right decisions, and should have the right thinking. Bakit di tayo umiinom ng alak? Ako, excuse ko na lang No, pag inaalok nila ako, excuse ko na lang, sinasabi ko, makulit na ako. Pag uminom pa ako niyan, mas lalo ako makulit. Lagot kayo. Tama? Makulit ako Makulit na ako No? But the real fact is, the Bible says in Proverbs, di ba? That wine is a mocker. Young people, no? Drinking age, men and women. Totoo po yan. Wine, I'm not talking about non-alcoholic wine. We're talking about alcoholic wine and strong drink. No? Pagka sinimulan mo yan, uminom ka, at ikaw ay nalasing, hindi mo, sabihin na natin, nawawala yung tinatawag na pagpigil sa sarili. Lahat ng kinikimkim mo, ilalabas mo yan ngayon. No? Kaya kung gusto mong ilabas lahat ng mga kinikimkim mo, ang gawin mo, maglasing ka mag-isa at i-video mo ang sarili mo. Kandaduhan mo yung pinto mo, magpakalasing ka doon, no? As magprint ka ng picture nung kinaiinisan mo. Paskil mo doon, habang lasing ka, kakausapin mo yon. Ikaw talaga, no? Ang tagal kong tinago to. No? Yung mga ginawa mo sa akin. Tapos, i-play mo. Kapag hindi ka nalasing. Ayun. Nakikita mo, ito pala yung mga tinatago-tago ko. No? Because, mga kapatid, sabi ng Bible, wine is a mocker. Anong ibig sabihin ng mocker? Katatawanan. Gagawin kang katatawanan. Ano mo yung pumapasok ng jeep na lasing? Di ba nakakatawa? Napagpumreno yung jeep, susubsub siya. Di ba nakakatawang nakakaiyak yon? Nakakatawa kung di mo kaano-ano yun, kung tatay mo yun. Kung kuya mo yun. Di ba? It's concerning. Now, the Bible wants us as believers to consider sound doctrine. 1 Timothy chapter 4, verse 13. Sabi po dito, forbidding to marry. 13, no? Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Sabi po ng Bible, let us pay attention to sound doctrine. Kaya po natin pinag-aaralan ngayon ang sound doctrine, no? Bakit? Iniutos po yan. Amen? Gising pa ba kayo? Consider them. Consider sound doctrine. Pangalawa, consent unto them. Pag meron kang hindi alam, tanongin natin si pastor. Tama? Tingnan natin yung Bible natin. What does the Bible say about courtship? What does the Bible say about marriage? Kala ni Brother Ruben kanina, nagbibiro ako, tinatanong ko, bakit kayo magpapakasal? Diba? Pero yun naman talaga ang seryosong tanong. Tama? Ba't kayo magpapakasal? Tama? Gusto kong marinig kung ba't sila magpapakasal.
Kasi baka naman, magpapakasal lang sila kasi, ano, American citizen na yung isa, para maging American citizen din yung isa. O kaya naman, mayaman yung isa, gusto niya na yumaman. Di ba? Minsan kasi tayo, meron tayong mga dahilan kung ba't natin gusto magpakasal. Pero ano ba yung tamang dahilan para tayo magpakasal? Nahahanap yan sa Bible. Andito yan sa Bible. Bakit kayo dapat magpakasal? Andito yan sa Bible. Kaya nga tayo, hindi tayo nagkakasal ng lalaki sa lalaki. Halimbawa si Brother Raymond, saka si Brother JC, nag-decide sila, gusto nilang ikasal dito. Hindi pwede. Di ba? Hindi pwede. Hanap kayo ng ibang simbahan. Why? Because ang kasal, it's between a man and a woman. That is why we have consent. We have to consent to sound doctrine. Pangatlo, nasa na tayo, admonition. Pangatlo, we have to continue in them. We have to continue in them. We have to consider them, consent to them, and thirdly, we have to continue in them. Chapter 4, verse 16, sabi dito, take heed unto thyself. Bantayan mo ang sarili mo. No? Bantayan mo ang sarili mo. Bantayan mo ang doktrina mo. What is your doctrine? Sabi dito, continue in them. Ano ba yung doktrina ng pinapaniwalaan mo? That Jesus is the Son of God. And the Holy Spirit, He is the one who teaches you. Siya nag-illumine sa'yo. You claim that because that's what the Bible teaches. Continue in them. And number 4, commit them. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Sabi po dito, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men. Alam niyo mga kapatid, ang Biblia, kapag kayo ay tinuturuan ng salita ng Diyos, napakapalad mo. Amen? Because you have been counted faithful to receive the oracles of God. Alam niyo, ang salita ng Diyos, iningatan to through the centuries. It has been preserved. It has been persecuted. It has been burned, but God's word still exists. And it is being preached para ma-challenge ang bawat isa. And you know what? And when you hear the word of God and sinabi mo, wala naman akong natanggap, hindi naman ako na-bless, what does that mean? Baka hindi ka nakinig. Amen? Baka natulog ka lang. Baka pinadaan mo lang. Kanina habang nakikinig kami sa preaching, may mga tao sa labas naglalakad. And I'm wondering, may speaker, nadidinig nila. Pero siguro sa isip nila, background noise lang yon. Why? Nasanay na silang ganon. Now, I'm also wondering, ngayong hapon, sumisigaw ako dito. I am in my preaching voice. And maybe some of you are thinking, saan kaya ako pupunta after ng service? Ano kaya ang gagawin ko pagkatapos nito? Amen? Baka yung mga isipan natin nasa Pluto na. Nilalamig na sa Pluto ang ating mga isipan. You have to focus on God's Word. Because this is precious. Consider, consent unto them, continue in them, commit to them, and commit them. No? Kapag kayo, Bible study, napakapalad nyo, binibigyan kayo ng oras.
Ang preaching ko sa Paete, nung pumunta ako doon, dapat yun din ipipreach ko ngayon, no? Pero nakita ko to. Ang preaching ko is, every man should be a discipler. Every man should be a discipler. Dapat bawat isa sa atin may tinuturuan. Kung wala kang maturuan, start with your family. Amen? Turuan mo yung tatay mo. Hirap nun, no? Turuan mo yung tatay mo. Turuan mo yung nanay mo. Turuan mo yung mga anak mo. Kaya pag may nawala sa church, alam ka agad na nawala. Bakit? Kasi yung discipler niya, hinahanap yung, aso na yung disciple ko? Tama? Pagka ganun, walang basta-bastang malalaglag na bigla na lang nawala. 3 buwan na. 3 buwan na palang di nagsisimba. Sound doctrine must be taught in our church because it combats lies, it changes lives, it cautions leaders, it comforts believers. And then we have to consider them, we have to consent unto them, continue in them, and then we commit them. The way we handle today's teachings will have a major impact upon the spiritual stability of tomorrow's generation. Alam nyo, ako ay Kristiyano. Matagal na din po akong Kristiyano. And madami na kaming mga teacher, patay na. No? Pastor Tabanda, patay na. Ma'am Lerma Tabanda, patay na. Classmate ni Pastor, yung anak, si Herman, patay na din. Yung ninong namin, si Pastor Boyd, Lions, patay na din. And yung mga kilala ko, mga teacher ko, matatanda na. Sino ang papalit sa kanila? Hello? Sino ang papalit na magdadala ng sound doctrine? Ikaw. Ikaw. Kayo. Kayo. Tayo. Tayo ang future generation. We are the now generation. Matatanda na yung mga pastor natin. Pastor Bing, tanda na. Oh. Sino ang susunod? Anong ituturo mo kapag turn mo na kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos? Kamote ka. Amen? Kung friend mo si Dennis Roquinho, may preaching yan, kamote. Letter C, A, M, O, T, E. Oh, meron. Oh. Yung outline niya, kamote. Oh. Hanapin nyo. Kaka-post niya lang yan. Tapos sabi nung ibang pastor, dagdagan natin Q. Kamote Q. Lalagyan pa ng Q-U-E sa dulo. Sound doctrine, not only it must be taught in the church, sound doctrine must penetrate different ages in the church. Kaya napakahalaga yung Sunday school talaga, hiwa-hiwalay. Oh. Kasi iba yung need ng mga men, iba yung need ng mga boys, at iba yung need ng mga married, iba yung need ng mga girls at ng mga bata. Kaya sa tingin nyo, madami na tayong teachers? Hindi po, kulang pa ang teachers natin. Kaya kung ikaw may burden ka magturo, dapat pinagpe-pray mo yan. Amen? Pinagpe-pray mo yan. Paano ka ba natuto? May nagturo din sa'yo. Amen? May nagtiyaga din sa'yo.
bawi ka din, no? Bawi ka din. Sound doctrine must penetrate the different ages in the church and society. Yan ang sabi sa Bible, di ba? Aged men, aged women, young men, servants, employees, employers, masters. Di ba? Nandyan yan eh. Number 3, sound doctrine teaches proper decorum for every age. Kapag ikaw ay nagkakaedad na, tulad ko, diba? Ako ay 43. Well, sabi nila 30 plus lang. Dapat, sa ganitong edad, hindi na ako nakikipaghabulan dyan, paikot-ikot, natakbo-takbo lang, hindi tulad noon, nung kabataan ko, nakikipaghabulan pa ako sa church. No? Nakikipagharutan pa ako. Oh. Kung kayo ay mga 15 to 20, yan. Pero pag sing edad na namin ni Brother JC, di ko lang. Malayo yung agot namin. Oh. Isipin mo, si Brother Edgar, kung makipaghabul-habulan yan dyan, maghabulan sila ni Sister Ellen, parang nakakatawa yon, di ba? O kaya si Brother Ramil, saka Sister Alice. Masagwa, di ba? Okay? Ang pinag-usapan po natin, sound doctrine teaches proper decorum. Yung tamang pagkilos. Tama? Tamang pagkilos. Sino sinyo pag nasa church nagtataas ng paa? Ngayon, baka mayroon dyan nakataas paa. Nakaupo kayo, tapos nakataas yung paa nyo sa harap na upuan. No? Ayan. O kaya naman, pag nandito, mahilig kayong kumain habang may nagpipreach. No? Okay lang yun eh. Ang problema, yung kinainan nyo, iwanan nyo lang. Tapos yung mga crumbs nyo, iwanan nyo lang din. Na para kayong nasa sarili nyong bahay. Amen? Yun ang problema. Meron kang tamang paniniwala, pero wala kang tamang pag-uugali, pag-aasal, pag-asta. That's why if you have the right doctrine, ipakita mo na meron kang proper decorum. Aged women should be teachers of good things. Dapat maging example kayo. No? Kung kayo ay mga ate, dito na, ate, nanay, diba? Young women. Pag sinabing young women, yung mga sabihin natin, mga bago kayong nagpapamilya, ayan. Mahalin niyo mga asawa niyo. Asikasuhin niyo mga asawa niyo. No, lovers of husbands and children, keepers of the home. Ano mangyayari pag di niyo minahal yung mga asawa niyo? Maghahanap yan ng magmamahal sa kanila. Tama? Hindi naman ako minamahal ng asawa ko eh. No. Hanap na lang ako ng ibang magmamahal sa akin. Diyan nagsisimula ang problema. Brother Ramil, tama? Si Brother Ramil, mahal na mahal yan ni Sister Alice. Nadinig natin sa kanila, di ba? Nag-testimony sila, di ba? Kung hindi siya mahal ni Sister Alice, tingnan mo naman ang tayo niya ni Brother Ramil, talaga namang parang si Pastor Bong yan eh. Baka may Alice number 2 na, di ba? Young men, kayo naman mga young men, you should be a pattern of good works. No? Maging pattern of good works. Bakit? Malalakas pa tayo eh. No?
Malalakas pa tayo. Gamitin natin yung ating lakas. O, example natin, si Brother John. Si Brother John. O, baka naghatid, no? O, ginagamit niya yung lakas niya. Nagdi-disciple, nagsusundo ng mga bata. Amen? Tayo, saan natin ginagamit lakas natin? Servants. Alam niyo yung mga servants, pwedeng maging believer yung inyong mga amo sa pamamagitan ng inyong faithfulness. Hindi porket Kristiyano ka at ikaw ay servant at yung amo mo hindi Kristiyano, mababa na ang tingin mo sa amo mo. Amo mo pa din yun, kahit hindi Kristiyano yun. And because of your behavior, yung tamang behavior mo, may chance ma-save yung iyong amo. Masters, be fair. O, pag ikaw naman ay master, pag ikaw naman ay may hawak kang mga tao na unbeliever, no? Dapat makita muna nila yung example mo bago mo sila ma-invite sa church. That the word of God be not blamed. And the doctrine of God, yung ating doktrina bilang mga Baptist, ay hindi masira. Sound doctrine must be taught in the church. It must penetrate different ages in the church. It teaches decorum. Itong tatlong bagay na to ay wag nating kakalimutan because without sound doctrine, there will not be right decisions. Magkakaloko-loko po ang buhay natin kung tayo ay hindi sumunod sa tamang doktrina. Pwedeng save ka, yes, save ka. Pero hindi ka sumusunod. Yun ang tanong. No? Save ka ba talaga? Amen? Amen. Pastor Bong, kayo na pong mag-close, Pastor. Pray. And the Father, we so much ako nito. Salamat sa mensahe at mensahero ng namin sa hapon. Ito yung palalahanan about sound doctrine. Doktrina, tama, ay ituro sa church. Yun po ay it will cater all ages. Wala pong pinipili pagdating po sa sound doctrine. At ito ba ituro para magkaroon ng proper decorum. It changes our lives. At ito po, it will create an awareness sa mga maling na doktrina. At ang mga mangaral, mga kapatiran, magiging kusyos. At higit sa lahat, ang tamang o sound doctrine, ito po yung pundasyon dapat ng isang mananampalataya na nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, pag wala po sa salita ng Diyos, wala po sa Biblia, doktrina po yan ang tao. Doktrina lang po ng Diyos ang sinusunod muna. Habang lahat ay nakayuko at nakapigit ang mata, if there is something for you and you are reminded to apply sound doctrine based on the Word of God, you are free to come, kneel down and put the Word in prayer. Because the moment we have the wrong concept of God, then you have wrong concept of doctrine. Right theology produces right. If you go on there is something for you, reminded by God's Word. Feel free to come and go to the Lord in prayer. May pangailangan ka,
Thank you, Father, for the words this afternoon. Thank you for all the reminders that you have given to us. And thank you for an eye-opening and the refreshing na kami po ay magiging manatili sa sound doctrine. Minsan po sa kasaysayan ng Biblia, marami po kami mga kilalang mga mythical personalities na habang sila po tumatanda, nawawala ang doktrina. Dahil napituhan ang kanilang lifestyle, maaaring nakalimutan na ang Diyos. Unti-unting nag-decline ang pananaw sa Diyos. Nag-decline ang paniniwala sa Biblia. So yun po yan mga kapatid. Dapat lagi natin apply that the Word of God is always new. Every day. It's always fresh. It's still the Word of God because our God never changes. The same is today, and tomorrow. So wala pong binago. Ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago. Ibig sabihin ng doktrina, hindi po yan nagbabago. Sabi ko sa magkatang pagkawalay o Diyos, ingatan niyo po ang bawat sa amin, nais ko man ang dispresya, makita niyo po ang bawat sa amin na tapat, patuloy na bilingkod sa inyo hanggang sa iyong ikalawang pagkawalay. Lahat po aking dalangin, pinapasalamatan sa mga sa Panginoon Kristo, sa Bilis Komunidas. Amen. God bless us all. Okay, tayo po ay